Nako, marami hong kumakalat na usap-usapan ngayon sa mundo ng social media na di umano itong si Senator Lito Lapid lumipat na sa majority. Palakpakan. Base ho kasi sa mga nangyari ngayong araw sa Senado, nakita ho natin kung paano pinakitunguhan nitong si Senator Lito Lapid, etong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan na tayo. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Re-rect na ho tayo dito sa sinasabing video na kung saan makikita ho natin parang nagkakamabutihan na. Tila bagang nagkakamabutihan na itong si Senator Lito Lapid at ang majority sa Senado. Anak ng Petrang Garabata. Isa na nga lang ang kailangan o dalawa, magiging tatlo pa ho ata at base sa ating nakikita, napaka-solid ng lineup ng ating majority ngayong mga panahon na to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Game. Naku. Yan o. Ayan o. Gustong umalis Gustong umalis nitong si itong si Supremo Supremo to Gusto niyang umalis Gusto niyang umalis. Ito si Supremo, 'di ba? Tingnan niyo, aalis siya. Papaalam na. Hinabol siya nitong si Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan tayo. Sabi siguro, parang naman tayo hindi magkababayan yan. Para ito sa bayan. Kilala ang mga kapampangan bilang matatapang. Diba? Huwag tayong magpatinag. Diba? Ito huwag kaalis. Dito ka lang. Saan ka? Sabi niya, hindi, saan ka punta? Magkukukus pa tayo mamaya. Magmamajority kukus pa tayo mamaya. Saan ka pupunta? Huwag ka kaalis. Magkukukus pa tayo, Sen. Sabi siya, dadab ko. Alam ko naman, namimiss na naman kasama natin dito yung pagdadab natin. Ito. Saan ka pupunta? Huwag ka alis. Magkukukus pa tayo. Majority tayo. Magkukukus tayo mamaya. Halika dito. Dito. Saan ka pupunta? Huwag ka alis. Magkukukus tayo. Kukus na. Wala nga alis. Pambihira ka naman. Wala nga. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Magkukukus pa tayo. Palakpakan natin si Marcoleta. Magkukukus pa kasi tayo. Ba't ka umaalis? Pambihira naman itong si Senator Lito Lapid. Mapirmi ka dyan, ha? Ba't kang aalis? Meron pa tayong pag-uusapan mamaya. Pipigilin natin yung kasamaan na hinahasik ng Marcos administration sa Pilipinas. Huwag ka aalis, Kapampangan Black tayo dito. Basta Kapampangan Black tayo. Yang si Kiko Pangilinan, hindi. Tagadilig lang ng picture yan ni Sharon Cuneta. Hindi Kapampangan yan. Kita nyo ho yun? Kaya yan na nga ba sinasabi natin dito mga kababayan, no? Dito ho tayo, panuorin natin ito mga kababayan. Game. I would like to make, I'd like to be sure if our colleague, Senator Lito Lapid, will also stand to second the motion. I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure... Naku, I failed to mention Senator Lito Lapid. Baka wala na siya sa minority, Senator Legarda, kaya hindi mo siya na-mention. Baka kasama niyo siya sa caucus. Baka magkukukus kayo sa majority. Kasama na ba siya? That the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Sabi ni Sandandi dyan, sasali ka pa sa kanila. Sasali ka pa sa motion. Yun na yun. Alam nyo na ho yun, yung shake hands na yun ika nga wala na tayong dapat pagtaluan at pagtalunan. Kapanalig ho natin sa Supremo. Huwag ho kayo matakot. Madam President, I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mig Subiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate Rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator
or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung pinay-strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun eh. And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang pong malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako inaanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po, ang tawag coup eh. Hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun eh. Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon, 12 kami. Hindi ba kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment? Palagay ko po, hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang pong malaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, Jaime, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n eh. Di naman, Sen. Jaime manggagamit. Pero nung nabasa ang comment, PH, masyado ka namang harsh kay Jaime. Huwag mo na masyadong banatan si Jaime Marcos. Kagaya ho ng ating lagi sinasabi dito sa PH Update. Wala na ho tayong Marcos na paniniwalaan. Siguro kung yung mga bagay-bagay na yan na ginagawa ni Jaime Marcos, natutuwa kayo. Natutuwa din naman ho ako. Pero hindi ibig sabihin nun na suportado ko yung ali na yan. Okay? Doon lang ho ako sa mga talagang nakipagbalag-bagan. Kay VP Sara, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi yung ngayon. Noong panahon na kung saan dapat kailangan nandyan niya si Mangga pero hindi ho natin siya nakita. Hindi kanya-kanya naman tayong kumbaga kanya-kanya tayong, hindi porket Duterte, yan naman kasing kagandahan sa ating grupo, di ba? Hindi porket Duterte supporter, para tayong mga kulto ba? Kulto ng mga dilawan at pinklawan, mga Talyanista Tensaymada. Kahit alam nila na bayaran yung mga pinakikinggan nila, todo pakinig lang sila. Di ba? Tayo nga isang shoutout lang, masaya na tayo. Partida, shoutout lang ho ha. Yung puso natin parang napuno ng kaligayahan at kasiyahan. Di ba yung mag-uumapaw sa ating dibdib yung kaligayahan noong ma-acknowledge tayo ng isa sa mga iniido. Noon pa man naman ho mga kababayan. Di lang naman ho natin ngayon na sinuportahan niya si Senator Rodante Marcoleta. Since ABS-CBN era, yung mga baguhan na taga-suporta ni Sendante, wala yan. Kalahati dyan, yan. Hindi ko minomonopolize yung pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Pero kung naghahanap kayo ng OG na taga-suporta ni Sendante, isa ho tayo doon. Okay? Hindi pa silang magkaibigan ni Duterte. Nakita pa lang natin siya manindigan sa House of Representatives. Sinuportahan na ho natin yung mama na yan. Okay? And so, wala lang. Sinasabi ko ba? Bago naman maiinit yung mga kasama natin dito. Tuloy ho natin. Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan
At sila na po ang final arbiter, Madam President. Ako nga po eh. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, Nagpa-interview. nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang Duldulan. ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Yan. Tayo ka pa. Nagsalita po siya Lang yata sa media kapal ng 2 tao. beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun. Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand, bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong magtanong. Ngayon ko na po tatanong. Alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit Yan. ayaw nating Yan. ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Nako, yari kayo dyan, Ping. Ito kasi si Ping Lacson eh. Ito ho kasing si Ping eh. Di ba? Ba't di kasi nag-imbestiga? Yan tuloy nag-iinit itong si Senator Rodando Ang bihira talaga. Anong hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, na sa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Basta ako, isa lang sigurado ko dito, Sendante. Isa kang perfect na kandidato ng pagka-vice presidente sa 2020. Palakpakan mo tayo. At sana pagka dumating ang panahon na yon, meron tayong kakapunin. Sen, kung sakaling maging vice presidente ka, meron lang akong isang pakiusap sa iyo. Isa lang ang pakiusap ko. Sana ay mapagbigyan mo. Diba? Yun, isa lang. Pagka vice presidente ka na, sana meron tayong kakapunin. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission.
Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USAA, alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan. Hindi yan magiging Senate President kasi magiging Vice President. Hindi magiging Senate President yan. Ano gagawin mo dyan? Siyentante, ano gagawin mo dyan? Meron tayong kakapunin. Meron tayong kakapunin pagka Vice Presidente ka na. Okay? Lang yung mga yan. Kala nila, weather lang ang buhay. Panahon nyo yan. Galingan nyo. Pag nagkamali kayo, may kalalagyan kayo. Yan ang sigurado. Ganyan, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako. Utang na loob. Huwag dito. Ganda ng punto na yun itong si Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Pwedeng gawin ni Tuta Soto yun. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Bakit hindi niya ginawa? Kasi paborable sa kanyang sitwasyon na mahuli si Bato de la Rosa kahit na mayurakan ang dignidad ng Senado. Di ba? Paborable sa kanya yun. I will do that. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. Pinipigilan pa ho siya. Pinipigilan, sinasagot yung mga argumento niya sa social media, kay Ted Pailon, sa interview sa media. Yan ang ginagawa ni Ping Lacson. Hi, Sen. Ako talaga baka hindi ko nakamayan tong si Senator Rodante Marcoleta pag nakita ko to ulit. Baka yayakapin ko na to. Papayakap. Yung tipong pagka nakakarinig tayo ng mga ganitong argumento. Ito kasi, ito yung paborable sa sambayan ng Pilipino. Ituloy ang hearing sa Blue Ribbon. Diba? Pinag-uusapan yung mga ganyang klaseng kaganapan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit tayo umabot sa sitwasyon na Senado na to? Diba? Yun eh. Yun. Ngayon, pag yung mga bagay-bagay na yan, pinagkibit-balikat lang natin, walang Rodante Marcoleta na merong lakas ng loob na tumayo sa Senado at sabihin yung mga punto de vista na yan, sino hong talo? Diba? Talo na naman ho, sambayan ng Pilipino. Bakit? Kasi mapipigil na naman yung inaasam-asam na pagtuntun sa ebidensya dyan sa mga maanumalyang flood control project. At para ika nga, alam naman ang sambayan ng Pilipino kung sino mastermind dyan. Diba? Maliwanag pa sa sikat ng araw kung sino mastermind dyan. Diba? Pero on the record, pagsalitain natin si Saldico. Pagsalitain natin yung 18 Marines. Kasi yan yung yan yung nararapat. Yan ang inaasahan ng ating mga kababayan na mangyari dyan sa committee na yan. Hindi yung tipong hinostage ni Ping Lacson yung hearing na pagka hindi pumirma yung mga kasamahan niya doon sa kanyang partial committee report, hindi magkakahiring. Hindi siya magpapatawag ng kung sino-sino. Ganon ho kalala ang ginawa nila sa Senado. Itong mga individual na to. Grabe. That's why naman I'm talaga. objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President.
Yes, thank you very much. That is noted. Senator Rodante Marcoleta, we recognize the Senate President. Good afternoon, Madam Chair. Tuloy natin. Thank you, Senator Padilla. Si Mangga to, Mangga. We recognize Mangga. once again Senator Amy Marcos. Yes, maraming salamat po, Ginang Pangulo. At tunay na nakaka-offend ng mga sentimiento na nagkalat sa SOCMED na siyang nilaman ng videong ipinakita. Subalit nakaka-offend din kasi yung mga sinasabi ng ilang senador tungkol sa akin Yan. na sadyang sinungaling, na lahat daw na lumalabas sa bibig ko ay lahat all BS, outright lies, at yung iba pa may pahaging na kinakailangan daw ako ipasok sa mental institution. Pero isang tabi na natin yan. Susumiti ako sa hiling ng ating SP Alan na i-withdraw ang video kung yan ang gusto. Sana kapalit niyan, ipangako natin lahat sa ating taong bayan na walang term extension na mangyayari. Yan. At na may eleksyon sa 2028. Yan. Yun lang po ang aking hinihiling. Ayos. Sunog. Sunog ho yung mga siraulo sa Senado. Palakpakan ho natin ang majority. Palakpakan ho natin si Lito Banayo. At higit sa lahat, palakpakan ho natin si Senator Ping Lacson. Lang yan. Dahil ho sa kanya kung bakit tayo umabot dito sa sitwasyon na to. Dahil ho kay Ping Lacson, siya ho ang may kagagawan kung bakit lumabas siyang usapin na yan. Sumobra ho siya sa kanyang kadaldalan. Ito panoorin ho natin itong ating mga kaibigan na sumikat dyan sa ayun sa baba si Boss A.B. Hagalbot, ayun sa baba, hindi wala lang siya sa frame pero siya ho yan, wag ho kayong pagka meron ho kayong naririnig ng sasalita si Boss A.B. Hagalbot. Hindi busy kasi itong ating kaibigan siya sa third floor, in-interview pala nila itong si Shirley Tubanay, hindi natin alam. Ano ba yan? Ito, panoorin natin. Nag-trending ito sa Senado. Kung meron silang ipapatawag, ako recommend ako, kung halimbawa, resource person, yung tipong, sino nagpatawag sa interview kay Lito Banayo, diba? Ang talagang pinaka-perfect na humarap sa Senado, walang iba kundi yan si Pamela. Yan, sa gitna na yan. Yung dalagitan. Single pa ho yan, ha? Sa mga nagtatanong, single pa ho siya. Maliwanag, single pa ho siya. So kung naghahanap kayo na single, yan ho si Madam Pamela. Sigurado, walang sabit. Swabe, ika nga, di ba? Approve. Dito tayo kay Shirley Tubanay. Sir, okay na tayo sa pamilya. Boss, unang-una, hindi ka tumatanda. Muli tayong nagkita para mga 2016 pa, 2019, or sa mga ilang kaganapan nag-aayelo lang. Ganyan para itsura mo, boss. Ano ang sekreto? Wala akong kaaway . Wala masyado stress. Ganun po ba ganun po ba ang energy na natatanggap ng political strategist na profession na the good thing about it is you have both sides as friends. Yeah, in fairness, alam mo, sa 7 naging presidente natin mula nung diktadurya, 4 ang kasali ako doon sa winning team at 3 yung naman kandidato kong natalo. So, medyo malawak-lawak ang experience ko sa mga presidential campaigns. Hanggang ngayon, ginagawa nyo pa rin yung ganyang profession. Is it something that you will later on say na magre-retire na ako dito? Or hanggang ilang presidente pa ang gusto natin na matulungan sa mga estratehiyang meron tayo? Alam mo, Yusek Pam, yung politika... First time mo narinig na tinawag na Yusek Pam. Parapakan nga natin ito si Yusek Pam. Yan ang mga ginagawang resource person. Di ba? Yusek Pam.
Idol talaga, oo. is a Ayun, pero yung si Sir Marlon, cool lang yan. Isa mga iniidolo natin. Saka yung si Sir Review Galbot. Pero pag single, yan, si Yusek pa mambahala dyan. fever in the blood, tawag nga, no? Na parang nabubuhayan ka ng loob, maski na retired ka na, nabubuhayan ka ng loob tuwing malapit na eleksyon. At naghahanap ka na naman ng kung sino ang wika nga itutulungan dahil naniniwala kang makabubuti ito para sa ating bansa. That's so nice to hear. Ano po? Yes, Marlon, you have something to ask. Kasi tinitingnan ko yung profile mo, Sir Lito. Tumulong ka kay dating President Cory Aquino, kay Joseph Erap Estrada, of course, kay Senator Ping Lacson, kay Pinoy, kay PRRD at saka kay Isko Moreno. Wala yata sa listahan mo ang isang Gloria Macapagal Arroyo. Wala. Kasi nga nakiping Lacson ako noon. Alam mo naman, magkaaway sila nung panahong yon. Oh, okay. Yes, Sir Lito, no? Elmer here. Sir, 7 presidente, no? Sa ngayon ba may nakikita kang pagkakaiba doon sa 7 presidente na ika nga dumaan sa isang Lito Banayo decades ago. Ngayon, kumpara sa politika na nandito na tayo sa ating bansa ngayon, is there anything na comes out na malaking diferensya? Maraming pagkakaiba no? Yung kasalukuyan nating Pangulo at yung mga nauna sa kanya. Pero I will just zero in on one aspect. No? Bagamat nagkaroon tayo ng history ng awayan ng Pangulo at pangalawang Pangulo, either nagkaaway sila habang Pangulo na at pangalawang Pangulo yung isa, or hindi sila magkapartido, wika nga, nung sila'y tumakbo. Mahilig tayong bumoto kasi sa split tickets, no? Iba ang presidente, iba ang vice president. Pero ngayon lang, sa buong kasaysayan natin mula nung martial law, na ang Pangulo at ang kanyang mga kaalyado sa politika ay ini-impeach ang Vice President. Lalo na at ang Vice President na ito, aminin natin, ang siyang nagpapanalo sa Pangulong na kasalukuyan. Hindi daw totoo yon, sabi ni Auntie Claire. Si Marcos Jr. daw ang nagpapanalo sa kasalukuyang Pangulo. Hindi siguro na nakikinig sa sa bagay, no. Walang oras para makinig sa basura itong si Sir Lito Banayo. Alam naman nating lahat, pare-pareho naman tayong wikang political animals. Kung hindi sumama si Vice President Sara, si then Mayor Inday Sara, kay Bongbong as his Vice Presidential candidate, at tumakbo si Sara na presidente, imposibleng manalo si BBM bilang Pangulo. Pero despite that, ngayon lang sa buong kasaysayan natin na ang mismong Panguluhan ang siyang nagsusulong ng impeachment para ma-disqualify sa susunod na eleksyon ang kanyang Vice President na pinagkakautangan niya ng loob. At what Napakakupsi, no? Napakakupso talaga nitong si Marcos Jr. Diba? Na-digest niyo ba yung sinabi na yun itong si Sir Lito Banayo? Nakuha niyo ba? Ninamnam niyo ba sa kauna-unahang pagkakataon? Nagkaroon tayo ng presidente na kung saan yung katandem niya na nagpapanalo sa kanya, siya naman ngayon ang pinapahirapan at gusto niyang pa-impeach. Ha? Hindi lang naging katandem sa lahat ng presidente, katangi-tangi si Marcos Jr. ang nagnasa na ma-impeach ang kanyang vice presidente. Ganun ho siya kakups. you think is the reason for that, Sir Lito? Okay, there are many possible reasons, no? But kung minsan naiisip ko, parang like father, like son Parang deja vu. Ayaw nang umalis sa pwesto. Parang bang gustong natikman na yung kapangyarihan ng maging Pangulo ng Pilipinas. Ayaw na bitawan. Gustong sila na lang, no? Ganon din ang nangyari. Matatandaan mo, Elmer, nung panahon ni Ferdinand Marcos Sr., di ba? Under the 1935 Constitution, he was not allowed to run for a third
election for the presidency, no? Ang ginawa niya, nag-martial law siya. Now, before that, nagtawag siya ng Constitutional Convention, and even before the convention was able to finish its job, nag-declare siya ng martial law, and for the next 14 years or so, more than a dozen years, he ruled as dictator. Di ba? Right. Sir Lito, doon bang sa kasaysayan ng Marcos Sr., meron bang mga pagkakataon na natag siya bilang ingrato, walang utang na loob? Yung tipong yung mga dati niyang kasama sa politika, yung mga tumulong sa kanya ay tinalikuran ng isang Marcos Sr. nung nakapwesto na siya sa Malacanang. Meron bang Yun ganun? ang pagkakaibang malaki. Hindi ginawa yun ng dating Pangulong Marcos. No? He was very loyal to his supporters and to his friends, and even to political enemies na hindi naman na pagkatapos ng eleksyon ay inakit niyang sumama sa kanyang team as president. No? Hindi, wika nga yung utang na loob as a very important ingredient in our character as a people Correct. ay hindi tinalikuran ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. Can we say na wala po niyan si President Marcos ngayon? Yang utang na loob? Mukha, maliban sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at sa pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte, hindi ba niyo napapansin na napakadali para sa kanyang manlaglag ng mga miyembro ng kanyang kabinete? No? Basta na lang wala na kayong trabaho, di ba? Kung minsan wala naman kayong kasalanan, wala naman kayong ginawang masama, wala naman kayong corruption case or anything. Pero basta na lang kayo nilalaglag at humahanap ng iba, no? Of course, that is presidential prerogative, pero parang hindi ganyan ang mga nagdaang pangulo natin. Anong dahilan? Ano nakikita niyang dahilan? Well, hindi ako malapit kay Bongbong para malaman ko anong dahilan, Marlon, no? I really don't know. Uga-ugali yan eh. Ito na lang, Sir Lito. Do you really think it's Bongbong Marcos who is running the country? Well, wika ko nga if it is somebody else running the country, then maybe it is the president himself who should either resign or be impeached. Because sa kanya pinagkatiwala ng taong bayan ang napakahalagang posisyon ng Pangulo ng ating bansa. Kung hindi siya nagpapatakbo at mga shadows ang nagpapatakbo, wala siyang karapatang manatili sa pwesto. Ano take mo po, Sir Lito, dun sa mga sabi-sabi, sa mga napag-uusapan na nakikialam mismo sa mandato bilang presidente sa mandato ni Bongbong Marcos, ang asawa niya na si Lisa Araneta Marcos? Well, marami tayong naririnig na ganyan. Pero remember also na yung kanyang ama, kako nga kuminsan like father, like son, si First Lady Imelda rin nakikialam sa pamamahala ng ating bansa, di ba? To the point that she even became a cabinet member herself. Right. Pero, Sir, yeah, go ahead, Pam. Kaya tayo ho dito sa PH Update dito sa mga ganitong klaseng bagay, no? Pagdating sa pamamahala talagang ano yan para maayos yung pagkarta, yung kartada ng baraha, yung mga meron sa gilid lang yan, huwag kayong makialam. Diskarte ko to, di ba? Pagka panahon nyo na, diskarte nyo na. Pero dito sa isa na to, wala ho. Kahit sino ho dito mga kababayan, ika nga, konsensya lang natin ang ating dito sa PH Update. Walang makakapagdikta sa atin dito kung anong lalabas, kung anong ika nga sino paniniwalaan natin, susuportahan natin. Anging si VP Sara at itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte lamang ho makakapagsabi sa atin na PH. Medyo sablay tayo dyan. Mali yan. Kaso hindi ho nila ginagawa, kaya malaya tayo ngayong mga panahon na to na gawin ang mga gusto natin, di ba? Pero kung sakali, sinabi ni VP Sara sa akin, PH, hindi na yan hindi na yan para sa sambayan ng Pilipino. O yung ginagawa mo na yan, kabalbalan na lang yan. Sa tingin ho natin, yun ang panahon para evaluate na natin ang ating sarili.
Pero base sa ating nakikita ngayong mga panahon na to at base sa ating ginagawa at mga tayo sa politika, ito para sa akin. Ngayon, para doon sa mga dilawan, Talyanistensya, Mada Vlogger, hindi ko alam kung ano yung tayo nila. Ako sigurado ko dito, nasubaybayan ho natin. Hindi ko sinasabing masyado na ako matagal sa politika. Hindi ako si Lito Banayo. Pero mula nung panahon nitong si Panot hanggang panahon nitong si Noynoy Aquino, nakita ho natin noong lumupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano nga ba talaga yung mga mahalagang bagay na dapat gawin ng isang Pangulo na direktang makakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. At dito sa presidente na to, hindi ho natin nakikita dito sa presidente na to at kay Pinoy, hindi ho natin nakita na yung kanilang mga galaw, polisiya, para sa mga ordinaryong Pilipino. Bagkus, para sa mga kaibigan nilang mga oligarko at yung kanilang mga pangsariling interest sa kanilang mga polisiya. Yun nga lang ho nakakalupot. Kaya tayo dito, 110%. Base sa aking konsensya ngayong mga panahon na to. Dahil hindi naman ako tumatanggap ng pera galing sa maleta. Okay? Hindi ako kagaya ng mga Talyanista Pensimada. Mga dilawan at pinklawan. Diba? Ito konsensya. Ito kumbaga yung conviction mo. Yung prinsipyo. Yung nasa puso mo ba. Yun ang ating tinatayuan dito sa PH Update. At yung mga tinatayuan natin na yan, walang bayad, walang pabor, walang naratibong itinutulak. Basta ang atin, yung alam natin sa sarili natin bilang isang Pilipino, kung anong makakabuti sa ating mga kababayan, yun ang ating ginagawa dito. Diba? Yung panonood natin na yan, sa interview ng Third Floor Studio dito kay Lito Banayo. Dapat yan. Dapat natin suportahan ng mga vlogger na yan. Bakit? Dahil dyan sa channel na yan, dyan natin makikita, mapapanood yung mga hindi pinapalabas sa mainstream media. Third Floor Studio all the way. Parang Jojo yun. No, gusto ko lang pong dito sa mga recent events na nangyayari. Kasi you mentioned kanina po, of the many presidents na natulungan ninyo, you were not with GMA because you were with Senator Ping Lacson. KPG. Yes. Now Senator Ping Lacson. Sir Lito, can you help us make sense out of the events na nag-unfold ngayon sa Senate? If you are, does that mean you're a staunch ally of Sen Ping Lacson, you say? Can we Well, ganito yan, noong 2001, nung bumagsak or rather na-depose ng EDSA 2, si Pangulong Erap at ako naman ang umuupo ng Presidential Advisor on Political Affairs. One week or so, mga first week of February yun kinausap ako ni Ping Lacson at ni dating Cavite Governor Ayong Maliksi na kung pwedeng i-handle ang campaign ni then ano pa tawag natin doon, resigned PNP Chief Panfilo Lacson na gustong tumakbo senador. At pumayag naman ako at yun ang naging basihan ng aming political relationship. Later on, noong 2004, tumakbo siyang Pangulo ng ating bansa in a multi-cornered fight. Ako rin ang tumulong sa kanya noon. Tumulong din ako noon sa kanyang kampanya. No? I was both assistant campaign manager to then Congressman Ronnie Zamora, who was our campaign manager, and I was the spokesman of that campaign. Okay, with the leadership change na meron po tayo sa Senate ngayon, and then things happened na merong barilan, merong tinatawag na siege, merong under attack ang Senate. Is the Senate better under the leadership of Soto Lacson, or is it better now under Alan Peter Cayetano and Loren Legarda? And why is everything happening? Why would people call it staged? Well, unang-una, hindi katakataka yung mga leadership changes sa Senado. That has always been happening in our history, whether pre-martial law or post-martial law. No? And because dadalwamput-apat lang sila,
na lahat naman ay sabihin na natin mga nationally elected officials, ang tingin nila sa bawat isa, meron silang karapatang maging Senate President. No? So laging nangyayari yan no? Ever since. Ang pagkakaiba lang nito ay yun ngang pagsipot ni Senator Bato de la Rosa na hindi inaasahan ng kabila. Dumating si Bato de la Rosa and he cast the 13th vote to elect Alan Peter Cayetano and therefore depose Tito Soto as President of the Senate. No? Naging very, kasi nga biglaan at syempre nagkaroon ng lipatan mula sa isang kampo papunta doon sa kabilang kampo, hindi naging maganda ang kinahinatnan ng mga relationships. Sinunda naman nitong alam mo Pam, ngayon lang ako nakakita ng ganito, napaka high-handed na mga gawain ng executive department. First, yung NBI sinugod si Bato sa Senado, no, na hindi naman, wala namang warrant of arrest na pinakita. At may dala-dala ng warrant of arrest, isang ordinary citizen, si dating Senador Sonny Trillanes. Ngayon, pati si Marcoleta na senador, kinakasuhan ng ombudsman natin ng plunder. Ganun din si, matagal na rin man nating narinig ito, si Senator Jinggoy Estrada. Malinaw na they're trying all efforts, all means, fair or foul, no? Para makialam sa dapat ay independent Senate, no? Ayan ang nangyayari. Masyadong toxic ang politika natin, no? Sa panahong ito. Which brings me to my next question, Sir Lito, no? From your own experience, no? 7 presidente. From the way the Senate looks right now sa kanilang mga political alignments and it needs 16 to actually convict VP Sara sa isang impeachment trial, what are the chances of conviction and acquittal sa tingin mo dito ngayon sa current format ng Senado or current alignments nila? Well, impeachment has both a legal and a political aspect. No? Looking at it from the political aspect, parang napakahirap na makonvict ni Vice President Inday Sara sapagkat ayon sa ating konstitusyon, 16 na boto ang kinakailangan para siya makonvict. The threshold for conviction is quite high. At nakikita natin right now, 13 ang mayoriya na sabihin na nating pro-Sara at 11 lamang yung minoriya na hindi rin naman lahat doon ay anti-Sara. No? So parang napakahirap from a political standpoint. Again, from a political standpoint, 6 o 7 sa current senators will face re-election in 2028. At pag ikaw ay tumatakbong senador, maliban na lang siguro kung super popular ka, pareho ni Robin Padilla o ni Raffy Tulfo, at hindi mo makuha ang boto ng Mindanao at ng Central Visayas, na base sa lahat ng mga survey ay solidly Duterte country, mahirap kang manalo, mahirap kang ma-re-elect na senador. So on those two political reasons, no, parang pag yun ang inisip ng ating mga senator judges, hindi nila i-convict si Inday Sara. But the legal and to a certain extent moral aspect of this is one, tingnan muna natin yung mga charges, no, leveled by the House against the Vice President. Ito bang mga ito ay totoo o ito mga ito ay dinikta rin ng politika at he will not stand the scrutiny in a fair trial. At pangalawa, so yan depende na sa galing ng prosecution versus galing ng defense ni Inday Sara. Pero pangalawa at sa akin mas mahalaga, the Senate, if 16 senators to convict, will have to overturn the mandate of the electorate, which is the sovereign will of the people. More than 32 million Filipinos
from all walks of life elected her as Vice President. The highest number of votes ever in our entire history for the Vice Presidency. Para bang sino ako, kung ako man ay senador, kung tayo ay mga senador at judges, sino tayo para i-overturn, baliwalain yung mandatong binigay, no, ng sovereign will of the electorate, no? Bakit 2 years from now naman meron ng halalan eh? Bakit hindi ipaubaya, no, yung desisyon or yung paghatol kay VP Sara sa electorate na siya rin naman naghalal sa kanya? Patatandaan ninyo na noong 2014, katakot-takot na mga graft, even plunder accusations were leveled against then Vice President Jojo Binay. 'Di ba? Sa Senado rin 'yan. Si Trillanes, si Pimentel at si Cayetano ang naging taga-usig niya. Pero meron ba nag-file ng impeachment against Jojo Binay on the basis of those charges? Na kung tutuusin mo, mas well-founded kesa doon sa mga charges na ngayon ay inile-level against Inday Sara. Wala. Di ba? Wala. Bakit ngayon? Talagang malinaw na malinaw kasi kung talagang kung gagamitin mo ang iyong isipan, malinaw na malinaw. Gusto lang nilang i-disqualify. Yung kasi mga sir, yung mga Talyanista at ensaymada, hindi nila ginagamit yung mga sentido. Mga utak ba nila? Hindi nila ginagamit eh. Si Inday Sara from the Ginagamit nila mga presidency maleta. in 2028, no? Kasi nakita nila ang lakas ng Duterte brand, no? Nakita nilang napakahirap matalo, no? So, in a very unfair situation, disqualify her from the race. Yun ang kanilang malinaw na malinaw yung motibo di ba? Sir Lito, when you said a while ago, no, nakadepende po yung conviction or yung acquittal kay Vice President Sara, depende po sa galing ng prosecution and depende rin po sa galing ng defense. The prosecutors po are hiring private prosecutors because I believe Attorney Kapunan already joined as part of the private prosecutors. Is that saying somehow that the House is not very confident of the lineup that they have? Para sabihin natin na meron silang galing. Well, even in previous impeachment cases, Meron talaga mga private prosecutor. kumukuha talaga ng private prosecutors, nagpapatulong sa private prosecutors. Panahon ni Erap Estrada, it was the firm, yung tinatawag na malaking legal company or partnership, yung the firm ang siyang tumulong, no, as private prosecutors. At ang nagkaroon din ng mga private prosecutors nung panahon ni pag-impeach kay Chief Justice Corona. So I do not want to judge the qualities of the House prosecution team. Meron namang mga nagkaroon ng magandang trial experience sa kanila. Si Chel Jokno, naging dean pa yan ng College of Law ng LaSalle. Si Laila De Lima, no, na naging secretary ng Department of Justice, no. Pero siguro kailangan nila ng experts na mas magagaling or may kakayahan, kaya sila kukuha ng private prosecutors. Sa mga... Go ahead, Marlon. Si Marlon muna. Sir Lito, nabanggit nyo kanina yung hayagang pakikialam ng Executive Department dun sa paguluhan sa Senado. Sa tingin nyo, tungkol lang ba ito sa impeachment o tungkol ito sa inaabangang flood control scandal hearing ng Blue Ribbon Committee? Well, naging pivotal talaga itong flood control scandal sa ating politika dahil ngayon lang tayo nakarinig ng ganito kalaking iskandalo sa graft and corruption, no, ng ating bansa. Ang pinag-uusapan natin over 3 years ay trilyong piso, 1.4 trillion pesos in taxpayer money. So nakahihindik at lalo na nung nakita ng taong bayan kung
parang yung limpak-limpak na salapi, bilyong-bilyong nasa lamesa no, ng mga district engineer at ng mga kakawani niya. Talagang it shocked the nation. No? So nagkaroon ngayon ng flood control investigations no, in the Senate. At ang isa sa kinasasama ng loob, batay sa aking narinig naman, ng mga senador ay kung bakit noong si Senador Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ay bakit parang ang lahat ng ebidensya ay siniroin lang against kapwa senador. In this case, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada. Yung mga tinuturong mastermind na hindi naman katakatakang maging mastermind, no? Ay hindi tinatawag sa hearings ng Senado. So yun ay palagay ko isa sa mga naging dahilan kung bakit yung minority ay masama ang loob at isa sa dahilan kung bakit ginawa nila itong pagpalit ng liderato ng Senado. Sorry, Kayo, go ahead. inamin nyo naman, sorry Kuya Ibi, sundan ko lang. Inamin nyo naman na nagkasama kayo ni Senator Ping Lacson at kahit paano natulungan nyo rin siya sa kanyang political career. Sa tingin nyo, saan nanggagaling o bakit nagkakaginto ang isang Senator Ping Lacson na alam naman natin yung advocacy niya nung nakaraan patungkol sa graft and corruption ay matindi, solid at talagang wala makaka-question. Pero bakit ngayon sa usapin ng flood control scandal mukhang lumambot siya? Ano tingin niyo ang dahilan, Sir Lito? Well, alam mo Marlon, bagamat na-associate nga ako kay Senador Ping Lacson, napakahirap basahin ng disposisyon at ng karakter ni Ping Lacson. Kung basa atypical na politiko yan eh. He's not the typical politician na kung patutusin mo, halos kukonte ang kaibigan, ilan ng kaibigan, at miski mismo sa amin, maraming sikreto, wika nga, na hindi siya naglalahad ng kanyang saloobin basta. No? So, hindi ko maintindihan. Ako mismo, at marami sa amin, hindi lang ako. Marami sa mga dating staff niya, dating mga supporters niya, ang naguguluhan ng isip at nagtatanong, lalo na sa akin pa nagtatanong, bakit daw ganyan si Ping Lacson ngayon, si Senador Ping Lacson? See? Hindi lang ho pala tayo. Tayo kasi dati, kinukonsidera natin ang sarili natin bilang kalinya natin yung mga pinaglalaban ng mamamayan. Maprinsipyo eh. Pero nagtataka tayo dito sa usaping Malieta, bakit todo tanggol siya kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez? Anong meron? Wala akong maibigay na dahilan eh. Hindi ko rin alam kung bakit. No? To be very honest with you. Sir Lito, let's go past the impeachment, no? And let's Yes, just Elmer. assume that VP Sara will be acquitted, no? Sabi nga nila, what doesn't kill you makes you stronger, and it seems no na yung kabila ay wala talagang credible opponent no against the Vice President doon sa 2028 Meron si Vico. election. Kaso after that siya. I'm very, very interested, no? Kasi nung interview mo sa Bilyonaryo ba yun? You exposed na may nag-meeting at yung may proposal for a constituent Yan na. assembly Ito na. para walang election in 2028. Kinumpirma din ito sa isang interview ni Senator Amy Marcos. Would you happen to, again, narrate to us ano ba talaga yung nangyari as per your information? Ayan. Okay, Ayan. Elmer, no? Noong bago magkaroon... Sana next interview dito kay Charlito Banayo bigyan tayo ng tip nitong si Yusek Pham para mabilis tayo maka-eskapo, di ba? Kahit nasa lang tayo, nasa background lang tayo, nag-chismisan, di ba? Dapat bigyan tayo ng tip. Busy. Naiintindi ho natin, siyempre marami hindi lang naman yan, kika nga, napakaraming trabaho ng mga yan. Sobrang busy.
Kaya ngayon ko nga, nakita ko nga lang to doon sa ano ni Mangga, doon sa press ko ni doon sa privilege speech ni Mangga. Kaya nagano pala sila. Hihirang yan. Ng palitan ng Senate President o palitan ng leadership ng Senado. That was a Monday, no? May 13, if I'm not mistaken. May 11, I filed a column sa Manila Standard. Ang title ay The Plot, no? Kung saan inilahad ko yung isiniwalat sa akin tungkol sa CONAS or pag-convene ng Constituent Assembly upang baguhin ang ating konstitusyon. This was revealed to me and 9 other people on Thursday, the previous Thursday. Ano ba petsa yung 14. Ha? May Mga 14 po. Hindi. The previous week. May 10, May 9. 7. 7. Ha? 7 po. The previous Thursday, oo. Noon, ano. Out of the blue yun eh. Kinuwento niya na sa VIP lounge ng Solaire, no? Solaire Casino Hotel, ay nandoon si Senate President Tito Soto kasama ang kanyang secretary si Mark Mendoza, dating Congressman Mark Mendoza, at si Speaker Bogie Laurel, kasama naman ang isa sa kanyang mga deputy speakers na si Attorney Ferdinand yata yun, no? Hernandez, taga South Cotabato. At ang tinatalakay o ang pinag-uusapan ay yung pag-convene nga ng Kongreso into a Constituent Assembly to amend or revise the Constitution. Ang binanggit sa amin ay magkakaroon daw or ang isa daw sa mga panukala ay magkaroon ng term extension para sa kasalukuyang re-electionist na mga senador, 12 yan, at sa lahat ng mga congressmen. Term extension kasi gagawin nilang regional ang eleksyon ng Senado. Right now, we elect our senators nationwide. Gagawin daw regional at the ratio of either 2 per region, which means 2 times 18, 36, or 3 per region, which means 54 members of the Senate. So, to transition into that, i-extend na lamang yung term nitong 12 senador na either graduating or kailangan ng mai-re-elect sa 2028, no? Yun ang sinabi, no? Sa amin, no? Na at since we only have 2 years before the elections of 2028 as is scheduled under the present constitution, inisip ko right after the SONA magkakaroon na ng ganyan, no? Mag-a-attempt na magkaroon ng Constituent Assembly. So yun ang sinabi sa amin. Ngayon ako naman, una, nag-usap kami ng 3 doon sa mga nandoon. Pagkatapos nun, at ang usapan namin, bakit isiniwalat yan sa atin? No? Na hindi naman namin tinetake up. Wala naman kami kamuang-muang o ka-idea-idea na magkakaroon ng CONAS, no? Akala namin tulog na yung posibilidad na yan matapos yung pirma iniskatel sa Senado, di ba? So ang isip namin, considering na alam nung nagsiwalat na ako ay sumusulat ng column, hindi ito off the record, no? Hindi ito confidential. Kasi 10 kami at isa pa alam niyang manunulat ako at kuminsan i-interview ako. So syempre parang kayo mga journalist kayo. Scoop yun di ba? So isiniwalat hindi ko naman isinulat as a news item. Sinulat ko sa aking column na lumabas nung May 13. Wala rin akong ka-idea na meron palang ugong sa Senado na magpapalit ng leadership, no? Nagkataon lang na May 13. And then after that, I was interviewed
by your former colleague Pam and Marlon, si Trixie, no? Secretary Trixie Angeles, no? Sa bilyonaryo tungkol doon sa column ko. At doon nga siniwalat yung mga Ayan na nga ba sinasabi natin di ba? Okay, ganito ho yan mga kababayan. Paraiga nga talagang solido yung pag-intindi natin dito sa usapin na to. Dahil ko lang na makiusap, pasyalan nyo ho, third floor studio. Kahit nga hindi tayo updated sa mga live ng mga idolo natin dyan, pag kami nakita ho natin meron hong malupit na interview yung mga yan at pinapanood ho natin yan. Pagka nandiyan si Tita Itch talagang yan, automatic na yan pagka nagla-live sila kasi sigurado makulit ang labanan pagka nandun yan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-iingat po kayo lahat. Lahat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. God save the Philippines.